Hello, Tony, nasaan ka? Tanong ni Karina sa pinsan. Tumawag ito sa cellphone niya oras ng trabaho. Mabuti na lang, walang customer sa pinapasukan niyang convenience store. Kaya nasagot niya ang tawag. Nandito ako sa checkpoint, ate. Nahuli ako ng mga pulis. Wala ko lisensya. Di man niya nakikita ang itsura ng pinsan, ngunit nakikita niya ang kahabag-habag na kalagayan nito sa piling ng mga pulis. Halata kasi nanginginig ang boses nito. Pero imbis na maawa ay pinagalitan niya ito. Ay tanga ka pala eh, bakit ka ba nagdadrive na walang lisensya? Alam mo naman na election gun ban ngayon. Maraming checkpoint pero sumigi ka pa rin. Talak niya. Sa huli, di naman din niya ito natiis. Sino nga ba magtutulungan dito sa Manila kundi silang dalawa lang? Nasa probinsya kasi ang pamilya nila at silang dalawa lang ang nandito sa Manila. Matapos niyang ayusin ang sarili, pumunta siya sa lugar na sinasabi ni Tony. Pagbaba niya ng jeep, nakita niya kaagad ang kinaroroonan ni Tony. 7 armadong pulis ang nakabantay sa checkpoint. Nakasuot ng fatigue uniform na may hawak itong mahabang armas na para bang sasabak sa gera. Bumaba siya sa coffee shop at bumili siya ng sakto sa bilang ng mga pulis. Siyempre, ginandahan niya ang ngiti habang papalapit sa mga armadong pulis na may kustodiya kay Tony. Uy, nandiyan na palang girlfriend ko. Tignan mo nga naman, ang sweet niya may kape pandala. Pabirong sabi ng team leader na si Police Corporal Marcos Santiban. Isang staff officer na naatasang magsagawa ng checkpoint sa may kanto na Maginhawa Street. Naglalakad ang magandang dalaga palapit sa kanila. May bitbit itong mamahaling kape. Natawa naman ang mga kasama. Palibhasa, bihira lang magbiro ang opisyal. Madalas kasi, seryoso ito at tahimik lang na para bang walang pakiramdam. Ako? Girlfriend niya? No way. Ang nasa isip naman ni Karina, rinig niya ang sinabi ng pulis na uka-uka ang muka. Feeling, mahinang palatak niya. Para sa kaalaman nito, makinis na muka ang lalaking type niya. At sana, close naman sa edad niya ang tanda. Mukha kasing 30 na ang lalaki. Pero imbis na magtaray, nginitian niya ang leader. May kailangan eh. Hay mga sir, magkape muna kayo. Parang mayamang good Samaritan na mayroong busilak na puso ang larawan ni Karina habang nagdi-distribute ng kape. Walang kaalam-alam ang mga ito na ibinili niya ng kape ang pera na dapat na pang-allowance nila ni Tony ng buong linggo. Ayaw niya ng aberya kaya nanuhol siya. Ano nga palang atin miss? May sadya ka bang iba? Tanong sa kanya ng leader matapos itaboy dito ng ibang pulis. Yung nasa likod kasi ang una niyang kinausap kanina, kaso sa leader siya nito itinuro. Sir? Yung pinsan ko, baka naman madala natin sa areglo. Pinapungay ni Karina ang mata at nilambingan ng boses. Napangisi ang leader at umiling. Pwede naman sana miss, kaso walang lisensya ang pinsan mo. Bukod pa roon, wala siyang helmet at nakatsinelas pa. At di lang yon, expired ang rehistro ng motor niya. Sa dami ng violations niya, hindi namin ito maaaring palampasin. Kapag pinalusot namin ang pinsan mo, dadami pa ang mga pasaway na kagaya niya. I'm sorry. Miss, but we have to follow the law. Matigas na sabi nito. Bigla siya nang hinayang sa kape na binili niya. Sa inis ng dalaga, ay binalingan nito si Tony. Sira ulo ka pala talaga. Kung hindi ka ba naman tatanga-tanga, sana wala ka ngayon dito. Sunod-sunod ang sermon ni Karina sa lalaki. Lalo na nang maalala niya ang naganap bago ito umalis kaninang umaga. Suko ba naman magpapahatid sana siya sa trabaho, ay tinanggihan siya ng loko at ang sabi, expired daw ang rehistro. Kaya naglakad siya papasok sa trabaho. Kung kailan nasa trabaho na siya, malalaman niya na galing pala si Tony sa girlfriend nito at nahuli sa checkpoint nung pauwi na. Kaya naman talagang ibinuhos niya ang inis sa lalaki. Yung talak niya, may kasama na ngayong mga hampas at kurot sa kung saang parte ng katawan ni Tony. At yung pobreng pinsan, walang imik. Sinalo lahat ng hampas at kurot ng dalaga. Miss, ganito na lang. Saway nung leader kaya napatigil ito. Yung iba mga kasamahan ng pulis, pigil lang tawa habang wiling-wiling nakamasid sa magpinsan. Kahit kasi galit si Karina, ay cute pa rin itong tignan. Sumama na kayo sa akin. Ako na mag-a-assist sa inyo sa presinto para matapos na kaagad ang problema nyo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga sa tinura ni Marco. Dahil ang totoo, di rin niya alam ang gagawin sa ganitong pagkakataon, lalo na first time niya masuot sa ganitong sitwasyon. At habang nasa mobil sila, panayang tawad niya sa pulis na istrikto kahit imposible. Mukha lang itong mabait pero mahirap pakiusapan. Kanina pa siya nagmamakaawa dito, kaso para bang nakikipag-usap lang siya sa bato. At dahil likas na makulit at wala na rin siyang pera,
Kaya wala siyang balak na tantanan ang lalaki, gano'n man ito katigas. Sir Pogi, baka naman yung ticket para sa lisensya. Baka pwede nyo nang ibalato sa akin. Wala kasi talaga akong pera. At isa pa, nandito na lisensya ng pinsan ko. Pagbigyan nyo sana kami. Promise, di na mauulit. Naiiling na tumingin sa kanya ang lalaki. Wala ka na palang pera. Bakit namigay ka pa ng kape? Masungit na sabi nito. Kasi sir, akala ko madadala ko sa kape ang atraso ng bugok na to. Sabi kasi nito, lisensya lang ang violation niya. Di ko naman nakalain na bukod sa lisensya, may 3 pa pala. May iyak na sabi ng dalaga. Alam mo bang pwedeng madagdagan ng violation ng pinsan mo? Dahil sa binigay mo? Bribery ang tawag doon. Namimigay ka ng pampadulas kapalit ng pabor na hinihingi mo. Kinabahan siya bigla sa banta ng pulis, pero saglit lang yon. Bahala ka sir kung dadagdagan mo pa. Ikaw din ang magkakaproblema kapag dinagdagan mo pa ang kaso namin. Nagsalubong ang kilay ng pulis. Bakit ako magkakaproblema? Dahil uutangan kita. Wala talaga ako sir pera para ipambayad sa kalokohan nitong pinsan ko. Wala akong mapagkukunan. Bago pa lang kami dito sa Maynila, kaya wala kaming gaanong kakilala. Kayo lang ang pag-asa ko, sir. Di malaman ni Marco kung matatawa ba o magagalit sa kalokohan ng dalagang ito. First time yata ito sa loob ng 10 taon niya sa serbisyo na uutangan siya ng offender. Habang si Karina, determinado. Kailangan niya makadilihensya sa mamang pulis. Yun lang ang naisip niyang solusyon sa problema nila ni Tony. Nakakahiyaman. Pwede naman kitang pahiramin sa isang kondisyon. Walang ano-anong sabi ng pulis sa gitna ng pagmamaneho. Anong kondisyon sir? Gulat na tanong ng dalaga. Yun naman talaga ang hinihintay niya, ang pagpayag nito, kaso bakit may kondisyon? Kaya kinabahan siya bigla sa maaaring hilingin nito, kaya inunahan na niya ang lalaki. Hilingin niyo na kahit ano, wag lang ang virginity ko, dahil naka-reserve lang to sa lalaking pakakasalan ko. Natawa naman ng malakas si Marco. Ngayon lang yata siya nakainkwentro ng babae na ganito kakulit at kakaiba mag-isip. Siya? Hihingi ng virginity nito, kapalit ng pera? Kundi lang maganda ang babae, iisipin niya na sira ulo ito. Siya pa talaga ang papaisipan nitong masama? Ito na nga ang may atraso? Ganito. Sabi nito nang seryoso sa dalaga. Pauutangin kita, pero ibibigay mo sa akin ang numero mo para naman masiguro ko na mababayaran mo ko. Nagliwanag ang mata ng dalaga sa tinura ni Marco. Oo naman sir, walang problema. Yun lang pala, pinakaba mo ako. Sinulat niya sa papel ang number at address. Kagaya ng pangako ni Marco, pinautang nito si Karina para mabayaran ang naging multa ng pinsan. Ito rin ang nag-assist sa kanila para mapadali ang proseso ng pag-release kay Tony at kung paano gagawin para makuha ang na-impound ng motor nito. Salamat talaga. Napatitig siya sa dibdib ng lalaki kung saan naka-engrave ang pangalan nito sa uniform. Marco Santiban. Agaw naman ni Marco sa dalaga sa hirap basahin ang pangalan niya. Karina de los Reyes, sir. Inabot niya ang address at cellphone number na isinulat niya sa papel kanina. May ilang minuto itong tinignan ni Marco. Sigurado ka bang ito ang number at address mo? Doon ang tanong ni Marco. Baka naman kasi minomodo siya ng dalawang to. Oo naman sir, gusto niyo, iparing niyo. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. Nilabas pa niya ang cellphone nang malaman nito na hindi siya nagsisinungaling. Tumaas ang 2 kilay ng lalaki. Okay, fine. Pero yung address mo, para makasiguro ako, ihahatid ko kayo. Mas maganda yun sir, para naman makatipid na kami sa pamasahe. Malayo-layo din yun sa amin. Nangingiwi man si Karina sa pulis na tila ba walang tiwala sa kanya ay naiintindihan niya ito. Hindi naman biro ang 5,000 na pinahiram nito sa kanya. Kaya nararapat siguro na maniguro ito. Ipinakita ng dalaga kay Marco ang maliit na silid na inookupa nila ni Tony. Pasensya na kayo sir, ito lang ang bahay namin. Ito lang kasi ang afford naming upahan sa ngayon. Kung di nyo na itatanong, sales staff lang ako dyan sa Gmart. Alam nyo naman siguro sahod dito sa Manila. Sapat lang para mabuhay. Ito naman pinsan ko, bago pa lang sa trabaho, kaya di pa siya nakakashare sa akin. Binigyan pa ako ng sakit ng ulo. Mahabang salaysay ni Karina na may kasamang irap kay Tony. Tahimik pa rin ito na para bang maamunto pa sa tabi. Tumangutango naman si Marco habang iniikot ang mata sa 4 na sulok ng masikip nilang bahay. Kung saan double deck kaagad ang bubungad pagkabukas pa lamang ng pinto at sa bandang dulo naroon ang lababo at banyo. Maupo kayo sir, ipagtitimpla ko kayo ng kape. Nagsalang ng tubig sa heater ang dalaga. Naupo naman si Marco sa silya na katabi ng double deck.
At dahil mainit, binuksan ni Karina ang lumang electric fan, kaso di gumana at umuugong lang ito. Pasensya na sir, tuluyan na yatang nasira. Ang init tuloy. Galing pa kasi ito sa bahay namin sa Laguna. Mga 10 taon na, kaya ayan, senior na. Natatawa niyang sabi. Baka marunong kayo mag-ayos ng electric fan. Pakiayos naman oh. Nautusan pa niya ang bisita. Itapon niyo na lang yan at bumili na kayo ng bago. Pwede naman sir, kung papautangin niyo uli ako. Si Tony, naiilang na kay Karina. Di naman yun nakaligtas sa mata ng dalaga na kulang na lang sabihin nito makapal ang mukha niya. Well, pasalamat siya makapal ang mukha ko. Dahil kung mahihiyain ako, nasa kulungan ka ngayon. Sa isip ng dalaga habang nakatingin ng masama kay Tony. May screw ba kayo? Maya-maya tanong ni Marco. Di na yata nito natagalan ng init. At sakto, naroon ang screw na naiwan ng electrician na nag-ayos ng switch nila kahapon. Kaya ipinahiram ni Karina kay Marco. Ayos din ang isang to, di lang pala matikas, kundi marunong din kumalikot. May paghangang sabi ni Karina sa isip habang nakamasid kay Marco. Napagana nito ang electric fan nila. Salamat talaga sir. Sabi niya, di nagtagal nagpaalam na rin ang binata. Babalik pa raw ito sa duty. Nang sumunod na araw, nagulat na lang ang dalaga na makita niya si Marco sa convenience store na pinapasukan. Bumili ito ng soda at ang lapad ng ngiti nito sa kanya na nagpatingkad sa gandang lalaki nito sa fatig na uniform. Ang astig nitong tignan, para ba matatakot ang lahat ng kriminal sa paligid na gumawa ng kalokohan. Sir, wala pa akong sahod, sa Friday pa. Balik ka na lang dito ha? Sabi ni Karina sa takot na singilin ito ni Marco, kaya naman inunahan nito ang binata. Okay lang, di naman ako nandito para maningil. Nandito ako para i-check ka kung nandito ka pa. 1 taon na ako dito sir, at ito lang po ang alam kong trabaho. Kaya huwag kayong mag-alala, palagi niyo akong makikita rito. Mabuti. Nito na tila nabunutan ng tinig. Nagmeryenda ka na ba? Biglang tanong nito sa kanya. Diet ako sir, mabuti pa, cash mo na lang. Wala akong pabiling ulam mamaya. Tuluyan na siyang siniko ni Tony na nasa tabi niya. Stop din kasi ito sa Gmart na pinapasukan niya. Kapal talaga ng mukha mo te. Nagbibiro lang ako. Palusot ng dalaga saka ngumisi at nagpakyut ng mata. Pero kung tutuhanin ni Sir Marco, di ko rin tatanggihan. Ang humahagikik nitong sabi. Idinaan ni Karina sa kalokohan ng problema kung saan niya kukunin ang pang-allowance nila hanggang Biyernes. Dumukot naman ng pambayad si Marco, 1,000. Keep the change, pang-snack nyo. Salamat Sir Marco, idadagdag ko na lang to sa utang ko sa inyo. Nakangiting sabi niya. Pagdating ng hapon, bumili siya ng barbecue para gawing ulam nila ni Tony. At sakto, kumakain sila nang may dumating na bisita, si Marco. Kain tayo sir. Alok niya rito. Nanlaki ang mata niya nang may dala itong buong lechon manok. Idagdag niyo sa ulam niyo. Sabi nito sa kanila ni Marco at di na tumanggi. Dahil ilang araw na siyang diet nang dahil sa pinsan niya. Siyempre, di siya pumayag na di sila saluhan ni Marco. Matapos nilang kumain, nagpaalam si Tony na pupunta daw siya sa girlfriend niya. Kaya pumayag ang dalaga. Kaya ang dalawa ang naiwan sa maliit nilang barong-barong. Bakit ang bait niyo sa amin, Sir Marco? Curious niyang tanong sa binata. Marco na lang, Karina. Di mo naman ako amo. Okay, Marco. Bakit nga ba ang bait mo? Ganito na talaga ako since birth. Lahat ba na naging violator pinapautang mo? Siyempre, hindi. Kapag ginawa ko yon, baka baon na rin ako sa utang ngayon. Sa dami ng mga pasaway na motorista. Kung ganun, bakit mo kami tinulungan? Dahil nakiusap ka, kaya pinagbigyan kita. Bakit yung lechon? Di naman namin hiningi sa'yo, pero dinalhan mo pa rin kami. Nakikita ko kasi na namumutlat ng hihina na kayo magpinsan, kaya bumili ako dyan sa kanto. Grabe ka. Inirapan niya ito ng mata. Below the belt naman yata ang sinabi nito. Ganun na ba sila kahampas lupa ni Tony? Joke lang. Natatawang bawi nito nang di niya ito pinansin. Medyo na-hurt lang ang ego niya. Ang totoo, kaya ako nandito. Dahil gusto talaga kitang makita. Seryoso nitong sabi. At bakit naman gusto mo akong makita? Nanlalaking matanturan niya. Si Marco naman ang napapangiti pero parang nahihiyang sumagot. Hindi ko rin alam. Baka iniisip mo, ginagayuma kita sir ha? Di ako ganon. Di mo nga ako ginayuma.
Pero pakiramdam ko, ginulo mo ang tahimik kong mundo. Nagsimula itong magseryoso. Ala siya, inutangan ko lang kayo. Huwag niyo nga akong pagbintangan na nanggulo sa tahimik mong mundo. Kayo nga itong dumayo dito sa bahay ko para mang-istorbo. Sorry Karina, kung pakiramdam mo, naiistorbo kita. Nalobat kasi ako nang makita kita. Ano nalobat? Nalobat first sight. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Marco. At baka maniwala ako. Ewan ba niya at napapangiti siya sa tinuran ng lalaki. Nagsasabi ako ng totoo. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Kung sasabihin ko ba na hindi maaari dahil hindi kita type, titigilan mo na ako? Sabi niya. Ayaw niya talaga kasi sa mga trentahin. Kadalasan kasi, seryoso na sa relasyon ang ganong edad. Baka gawin siyang kaagad nitong ina. Hindi rin. Matigas na sabi ni Marco. Na kahit ba harangan ito ng itak at sibat di matitinag. At bakit? Mula kasi nang makita kita, dumilim na ang mundo ko. Seryoso nitong sabi na bahagyang ikinokonot ng noo niya. Bakit? Brownout ba sa inyo? Hindi. Wala akong ibang makita, kundi ikaw. Sira. Natatawa niyang sabi bago nagseryoso sa lalaki. Marami ka pa makikitang iba dyan, Mr. Santiban. Wag ako, bata pa ako. Maghanap ka ng kaedad mo. Bakit? Ilang taon ka na ba? 22. Tamang-tama lang pala dahil 32 ako. Di nalalayo sa edad mo. Anong hindi? Isang dekada kaya ang agwat natin. Hinarapan niya ang lalaki. 1 taon lang, Karina. Pagtatama nito. At paano mo nasabi? Pareho tayong may 2, tama? Oo. Ibig sabihin, 2 minus 2, wala. X na yon. 3 minus 2 equals 1. Kaya 1 taon lang ang gap natin. Mukha mo. Inirapan ito ng dalaga sabay sabing, wala akong attraction sa'yo, kaya maghintay ka ng para sa'yo dahil ayoko. Kung may balak kang ligawan mo ako, wag mo nang ituloy. Mabibigo ka lang. Prangka niyang sabi na tinawanan ng binata. Hapon na makauwi siya sa bahay, kaso siya na lang mag-isa. Si Tony kasi, di niya napigilan na sumama sa girlfriend nito. Kaya hinayaan na niya kesa sumakit pa ang ulo niya sa kanya. Nagulat lang siya na makita si Marco. Akala niya di na siya nito pupuntahan matapos niyang sungitan. At ilang linggo din itong di nagpapakita sa kanya, ngayon lang naulit. Bakit nandito ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag ka nang pupunta pa dito? As usual, mataray pa rin ang boses niya. Hindi ako nagpunta dito para manligaw. Nandito ako para maningil. Napadukot siya sa bulsa. Binigay niya sa binata ang lahat ng balanse para di na siya nito balikan pa. Kahit pa budget niya yon para pambayad ng upa. Napasalubong naman ang kilay nito. Akala ko ba huhulog-hulugan mo lang ang utang mo? Oo nga sana, kaso ayoko namang may iniisip na atraso, kaya babayaran ko na lahat. Sabi ng dalaga, kahit pa ang totoo, ayaw niya lang talagang may dahilan ng lalaki para magpabalik-balik ito sa kanya. At matapos niyang maibigay dito ang pera, itinaboy na niya ang bisita pa uwi. Di pa nakakatalikod si Marco, dumating si Aling Fe. Ang may-ari ng boarding house nila at naniningil ito. Sinubukan niya makiusap, kaso di gumana ang charming niya. Kung di ka makakabayad ngayon, mabuti pa umalis kayong magpinsan dito. Mataray na sabi ni Aling Fe na akala mo di babayaran. Ma'am, ako na po magbabayad. Pwede po ba? Nakangiting sabi ni Marco kay Aling Fe. Abay pwedeng-pwede. Pera na yan, bakit ko patatanggihan? Mabilis pa sa 4:00 nang abutin nito ang pera kay Marco. At nangusisa pa ito sa dalawa. Boyfriend mo? Abay wag mo nang pakawalan, bagay naman kayo. Maganda ka. Sinipat nito ang mukha ni Marco. At gwapo naman ito. Sabi nito na lalong ikinataas ng kilay ng dalaga. Kung gwapo pala, bakit di niya nasabi ng diretsyo? Plastic. Nasaan na pala yung kasama mo? Pinapasok ni Karina si Marco sa loob ng bahay matapos nitong bayaran ang inuupahan niya. At napansin ni Marco na mag-isa na lang si Karina sa bahay. Wala na rin kasi ang mga gamit ni Tony na nasa ibabaw lang ng papag nito. Ayun, iniwan ako dito mag-isa. Malungkot nitong sabi. Nagpaalam siya na doon na siya titira sa girlfriend niya. So paano yan? Wala ka nang kasama dito? Oo nga magiging mag-isa na lang ako. Problema ko patuloy kung paano ko babayaran tong bahay. Mahal pa naman ang upa, pangit naman. Kung gusto mo, may i-offer ako sa'yo. Meron akong bahay na maaari mong tirahan. At kaninong bahay naman yon? Apartment ko yon.
Walang nakatira dahil madalas nasa barracks ako. Kapag day off ko naman, madalas sa bahay ng mga magulang ako umuwi. Kung di ka naman pala umuwi sa apartment mo, bakit kumuha ka pa ng bahay? Sa kanyang tanong sa lalaki. Nagkibit balikat ito bago sumagot. Gusto ko lang ng bahay na nauuwian kapag gusto kong mapag-isa. Napatango naman si Karina. Kahit pa sabihin ni Marco na bihira itong umuwi sa bahay na yon, nahihiya pa rin siya at nag-aalangan din. Baka naman patibong lang ito ni Marco para siya mapasakay nito. Hinding-hindi siya papayag na magulangan nito. Pasado alas 5 ng hapon nang papauwi si Karina sa inuupahan niyang kwarto nang may sumitsit sa kanya. Hi miss, pwede ba makipagkilala? Isa ang lalaki sa 3 nagiinuman sa gilid ng kalsada ang humarang sa kanya. Pasensya na pero di ako nakikipag-usap sa mga lasenggo na kagaya niyo. Aba, antaray ah. Natatawang sabi ng lalaki na mukhang di naliligo. Tignan na lang natin kung makakapalag ka pa. Pumakpang ito palapit sa kanya. Tumayo din ang dalawa para tumulong kung sakaling papalag siya. Kaya naman naalerto si Karina. Kaagad siyang nanghingi ng tulong sa mga dumaraan na lalaki. Kaya lang, walang may gusto mangialam. Lahat umiiwas sa kanila. Marahil yon ay dahil sa patalim na nakalapag sa ibabaw ng maliit na mesa na pinag-uumpukan ng 3. Bukod pa ron, meron pa 2 lalaki sa may likuran niya handang tumulong sa 3 lasenggo. Tulong! Parang awan niyo na! Sabi niya sa isang lalaki na dumaan. Kaso, nagmamadali itong umalis. Pakiramdam niya nanginginig ang paa niya. Anong problema dito? Bigla siya nakahinga nang marinig ang lalaki nagsalita sa likuran niya. Si Marco. Kaagad siya lumapit sa binata at kinabig siya nito papunta sa likuran nito. Huwag ka mangialam dito, Pogi. Kung ayaw mo magripuhan sa tagiliran. Amin ang babae na yan. Pulis ako. Kaya itigil niyo yung mga kalokohan niyo kung ayaw niyong makalaboso. Tinawanan lamang si Marco ng 3. Walang pulis-pulis sa amin, narinig mo? Ani ng mayabang na lalaki. Palibhasa, 1 laban sa 5. Susugod sana yung isa nang paliparan ito ng sipa ni Marco sa muka kaya bumaligtad ito. Magkasunod naman na suntok sa panga ang napala nung isa kaya ito kaagad din natumba. Napapikit si Karina nang umatake kay Marco ang lalaki may patalim na hawak. At bago pa tumama kay Marco ang hawak nitong kutsilyo, naharang ng braso ng binata ang wrist nito at binali ni Marco ang siko ng lalaki. Kaya napaliyad ito. Bitbit nito ang braso habang papalayo. At ang 2 sa likod umatras na makita ang binata na mukhang sanay sa hand-to-hand combat. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong sa dalaga na hindi man lang pinagpawisan. Oo, salamat dumating ka. Napayakap siya sa binata at inihatid siya nito sa bahay. Nag-aalala ako sa lugar na to. Lalo na mag-isa ka lang dito. Paano na lang kung balikan ka ng mga walang hiyang yon? Ang delikado pa. Itong pinto mo. Pansin nito sa seradura ng bahay niya. Gawa lang sa manipis na plywood. Isang sipa lang dito, tanggal ka agad to. Sabi pa ng binata habang sinusuring mabuti ang pintuan. Kaya pakiusap, tanggapin mo ng alok ko. Nagsusumamong sabi ni Marco sa dalaga. Dahil sa trauma, kaagad na napapayag ang dalaga. Sumama ito kay Marco nung hapon din yon. Dinala nito sa apartment. Ang ganda naman ng bahay mo. Komento ng dalaga matapos nilang pumasok sa loob. Minimalis ang interior. Kaunti lang ang gamit na makikita. Yung basic needs lang. Kagaya ng sofa, TV, kama at ref at ilang mga kagamitan sa kusina. Ipinakita sa kanya ang kwarto. Pwede ka dito matulog dahil wala namang gumagamit nito. Ani pa nito sa silid na may double size na kama. Paano kapag umuwi ka? Kaya ko naman dito sa sofa. Hindi ba nakakahiya? Ikaw itong may-ari pero sa sofa ka matutulog? Ayos lang yon, Karina. Sanay ako sa matigas na higaan kaya walang problema. Yung mga kagamitan dito pwede mong gamitin. Wala nga lang laman ng ref. Pero huwag ka mag-alala. Bukas ipapamalengke kita para naman may magamit ka. Naku, wag na Marco. Malaking abala na ang pagpapatira mo sa akin dito. Di kumibo ang binata pero nang dumating ng umaga, marami na itong dala. Pagmula sa groceries, mga gulay at prutas. Maging toiletries na gagamitin niya, bumili din ng binata. Feeling tuloy niya bago silang kasal at mabuting asawa si Marco. Nakakahiya naman sa'yo, pinamili mo pa ako. Sabi ko naman sa'yo, wag na. Ayos lang yan, mabuti na rin na nandito ka para mayroong mag-aalaga sa bahay ko. Sabi nito habang inaayos ang mga pinamili. Tinulungan na rin ito ng dalaga. Aalagaan ko ang bahay mo, pero uuwi ka dito ng madalas ha?
Safe nga dito sa bahay mo pero pakiramdam ko maluloka ako sa katahimikan ng lugar. Himutok na sabi ni Karina. Umalis din kasi si Marco pagkahatid sa kanya nung kahapon. Bumalik lang nung umaga para tuloy siyang nanibago. Palibhasa, sanay siya na may kasama sa bahay. Sabi mo eh. Napapangiting sabi ni Marco. Sino ba naman ang tatanggi? Yun lang naman talaga ang hinihintay niya, ang alokin ni Karina. Sa dalas na magkasama ng dalawa, hindi na malayan ni Karina na nahuhulog na pala siya kay Marco. Sino ba naman ang di mai-inlove sa lalaking to? Mabait na, maalaga pa. Naliligaw pa lang ito sa kanya ay parang prinsesa siya kung ituring nito. At naging mas maalaga pa ito sa kanya nung naging kasintahan na niya si Marco. At hindi niya sukat akalain na 1 taon na sila ngayon na magkasintahan. Salamat love. Akala ko nakalimutan mo na anniversary natin ngayon. Napapangiting sabi ni Karina sa nobyo. May pabulaklak kasi itong sorpresa pagkarating niya nung hapon. Makakalimutan ko ba yon? Siyempre hindi. 7 buwan kaya kitang sinuyo. At akala ko nga nun, wala ka pa rin pagtingin sa akin. Kaya naman wala nang sasaya pa sa araw na yon nang sinagot mo ko. Pakiramdam ni Karina, matutunaw ang puso niya sa tinura ng kasintahan. Sinubukan niya lang talaga nung una dahil napakabait ni Marco. Ngayon, mahal na niya ang nobyo. Ipinagluto pa siya ni Marco ng paborito niyang carbonara at mamahaling steak. Sabay nila itong pinagsaluhan ng gabi. Pagkatapos ay nag-movie marathon ang dalawa sa sala. Nakaupo ang dalaga sa sofa habang si Marco nakaunan sa hita niya. Simple lang ang ganap, pero masaya at kontento. Hanggang sa lumalim na ang gabi. Napalitan ng takot at pag-aalala ang sandali na magpaalam si Marco. Pupunta raw ito sa Iligan. May biglaang mission daw ito doon. Isang special na operasyon para mag-serve ng warrant. Notorious na drug lord ang huhuliin ng pangkat ni Marco at malaki daw itong grupo. Kaya nga ganun na lang ang takot ng dalaga para sa nobyo. Huwag ka na kayang tumuloy, love. Natatakot ako. Hindi maaari, love. Kasama ito sa trabaho ko. Hindi ako maaaring tumanggi sa utos ng nakakataas. Lalo na sa mahahalagang operasyon na kagaya nito. Hayaan mo, pagbalik ko babawi ako. Pangako. Paano na lang kung di ka na nakabalik ng buhay? Tinawanan lang nito ang labis na pag-aalala niya. Babalik ako ng buhay. Promise. Mag-iingat ako para sa'yo. Kaya mabuti pa, pabaunan mo naman ako ng pampaswerte. Anong pampaswerte? Kuno noon tanong niya. Bago pa niya mahulaan, nararamdaman na niya ang labi nito sa balikat niya. Bagay na nagbigay sa kanya ng libu-libong kiliti. Parang alam na niya ang nais nitong tukuyin. Love, di pa ako handa. Paano kung mabuntis mo ako? Saway niya rito. Bukod pa roon, iniisip niya ang nararamdaman ng kanyang ina. Lalo kasal muna bago anak ang usapan nila. Nag-iisa siyang anak kaya ayaw niya itong biguin. Ginagalang ko yan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero love, baka naman pwede ako makahingi ng partial. Sure naman ako na ikaw ang pakakasalan ko. Naghahalo sa mata nito ang pagmamahal, ang init at pagnanasa. Di siya umimik, pero di rin tumutol nang tumakip ang katawan nito sa katawan niya. Mahal niya si Marco at malaki ang tiwala niya sa nobyo. They made love in a way na hindi siya magdadalang tao at di nasira ang kanyang pagkababae. Ngunit sapat para lumalim ang pagmamahal niya sa nobyo. Paggising niya ng umaga, wala na si Marco. Out of coverage na ang cellphone ng binata. Ibig sabihin, nasa area na ito na lubhang delikado. Kaya ganun na lamang ang dasal niya. Hanggang sa nakabalik ito makalipas ang 1 linggo. Kagaya ng pangako ng binata, bumawi ito sa kanya. Ang ginawa nila bago ito umalis ay nagirutin na sa araw-araw, lalo na kapag umuwi si Marco sa apartment. Habang tumatagal, ay gusto na niya magpaangkin ng buo sa kasintahan. Handa siyang ibigay dito ang lahat, maging ang kanyang puso at kaluluwa. Pero nung gabi, tumanggi ang binata nang siya ang mag-umpisa. Kahit ginagawa natin to love, gusto pa rin kitang iharap sa altar na hindi nababatuta. Pabiro na sabi ni Marcos sa kanya. Bagay na inirapan niya at natatawa rin. Huli na love, dahil kinuha mo na ang kainosentehan ko. Kaya panindigan na natin to. Handa na ako. Wika niya, itinaas ang t-shirt ng nobyo. Bago pa niya nagawa yon, nahuli nito ang kamay niya. Love, easy ka lang. Natatawa nitong sabi. Bakit ba? Inis na tanong niya sa patawa-tawang si Marco.
Hindi naman sa tinatanggihan kita, love. Sa ngayon, gusto ko sana na gawin natin to sa tamang panahon. At kailan naman ang tamang panahon na yon, Marco? Kapag kasal na tayo. Kung ganun, bakit di tayo magpakasal? Natawa ang binata at bahagya itong kumamot sa ulo. Love, saka na lang tayo magpakasal. Sa ngayon kasi mag-i-schooling pa ako. Mga 6 na buwan akong mawawala. Ayoko may inaalala habang wala ako dito. Napabalikwas siya ng bangon sa tinura ng nobyo, na para bang gusto niyang umiyak at sumigaw ng malakas para lang pigilan ito. 6 na buwan, maiksing panahon kung tutuusin. Ngunit para sa dalaga, 6 na taon na katumbas nito sa kanya. Kung kailan pa naman napamahal na siya sa binata, para bang ayaw niya itong mawala sa paningin niya. Kaya lang, ano nga ba magagawa niya? Patid naman niyang pangalawa lang siya sa priority nito. Uy, Ate Karina, customer! Tapik sa kanya ni Tony. Dahil sa lalim ng iniisip ng dalaga, di niya tuloy napansin ang isang customer na nakatayo sa counter. Kaagad niyang iniskan ang barcode ng 5 lata ng beer na nasa counter. Paad na lang po ng Durex. Sabi ng baritono nitong boses. Doon siya napatingin sa mukha nito para kasi ang gwapo. Natulala siya na matunghayan ang gwapo mukha ng kaharap. Ito na yata ang pinagwapo at pinabatang version ni Marco. Makinis ang mukha nito at mamula-mula. Kung sa katawan naman, halos walang pinagkaiba sa kasintahan. Parehong makisig at malakas. Kung pahuhulaan sa kanya ang trabaho nito, marahil isa ding itong komando kagaya ng nobyo. Swerte naman ang panggagamitan niya ng kondom na to. Sa isip niya, nanghihinayang siya dahil hindi niya naranasan yon kay Marco bago ito umalis kung kailan handa na siya. Ilang kahon pong Durex? Tanong niya sa kausap. 5. Nalaki ang mata niya. Lakas niya, grabe. Bulalas niya sa isip. 5 po? Ulit niyang tanong sa lalaki. Baka kasi nabibigla lang ito o nabibingi lang siya. Yes, 5. Pangiti-ngiti nitong sabi habang nakatingin sa dalaga. 5 double mint. Nito sabay kindat kay Karina. Sinubukan ng dalaga na huwag magtaas ng kilay dahil malinaw na Durex ang binibili ng lalaki kanina. Bakit ngayon naging double mint na? Pero di na niya inulit yung Durex. Nahiya siya. At baka nahiya ang lalaki kaya di na itinuloy ang pagbili ng kondom. Paglabas nito sa pintuan, narinig niya ang katsaw ng mga kasamahan. Bali 4 na lalaki, kapareho nito ng katawan. Ano ba, buddy? Literal naman na candy itong binili mo. Reklamo ng isa. Napapakamot naman ng ulo ang poging binata na bumili sa kanya at bahagya siya nilingon. Doon niya napansin na napag-utusan lang pala. Umalis tuloy siya sa counter at sinadyang papwestuhin doon si Tony. Pasimple niyang sinilip kung babalik ito at tama nga siya. Bumalik nung si Tony na ang nasa pwesto at kondom ang binili nito. Di niya tuloy maiwasang mapangisi. Tunay nga lalaki lang din ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Ate Karina, si Tony. Maglilive na daw simula bukas si Julie. Ang problema ni Ma'am Jopay kung sino yung papalit sa kanya. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Baka naman gusto mo magpa-assign sa lugar natin, sa Laguna. Naaawa na ako sa'yo. Mula nang umalis si Kuya Marco, lagi ka na lang tulala. Napansin din pala nito ang pagiging lutang niya. Siguro nga tama ka, Tony. Since wala si Julie, ako munang papalit sa kanya. Sabi ni Karina, bumalik siya sa branch kung saan siya unang na-assign, sa Laguna. At kahit paano, nakalimutan niya doon si Marco, lalo na kasama niya ang kanyang pamilya. Walking distance lang ang convenience store na pinapasukan niya kaya naglalakad siya tuwing umaga. Sa paglalakad niya, marami siya nakakasabay na mga sundalo. Nagja-jogging ang mga ito tuwing umaga. Palibhasa, malapit lang din sila sa kampo. Hi miss. Napalingon siya sa boses na para bang pamilyar sa kanya. Kaya nilingon niya ang lalaking tumatawag. Nalaki ang mga mata niya na mamukhaan niya ito. Ang lalaki naman halatang nahiya. Bigla kasi ito nag-iwas ng tingin. Kaso huli na, nangitian na niya ito. Yung lalaking bumili ng kondom. Double mint sa kanya. Hi, nandito rin kayo? Aniya, nung huli nilang pagkikita sa Manila ito. Yung mga kasama nito noon sa convenience store, wala na doon kahit isa. Iba mukha ang mga kasama ng lalaki. Dito ako naka-duty. Ikaw, bakit ka narito? Tanong niya habang sinasabayan siya nito maglakad. Taga rito ako. Tumango ang binata. Lance nga pala. Nakangiting pakilala nito. Karina.
Ang ganda ng pangalan mo, bagay sa'yo. Gasgas man ang sinabi nito ay napapangiti pa rin ang dalaga. Pakiramdam niya, aabot sa lupa ang buhok niya. Sayang lang nakarating na siya sa convenience store na pinapasukan kaya naman doon sila nagkahiwalay. Kumaway siya sa kanya bago lumagpas at mas binilisan niya ang takbo para makahabol siya sa mga kasamahan nito. Umaga nang pumunta siya sa kanilang karinderya. Doon kasi madalas kumain ng almusal. Nalaki ang mata niya nang makita ang grupo ni Lance. Kumakain ng pansit at masaya ang mga ito na nakikipagbiruan sa kanyang ina na si Aling Crescencia. Nandiyan na palang anak kong dalaga. Sabi ng ina at pinalapit siya sa mga ito. At dahil nakakasabay na niya ang mga ito na naglalakad sa umaga, nabawasan na ang pagkailang niya. Anak, sila nga pala ang bagong sundalo na na-assign dito sa atin. Magiging masaya ako kung isa sa kanila ang mapapangasawa mo. Ay, nay naman, pansit ang tinitinda niyo ha? Di ako. Saway niya rito. Hinahanapan lang kita ng mabuting mapapangasawa, Karina. At baka mamaya niyan kung sino-sino lang ang dadalhin mo dito at di ako makakapayag. Kaya ako na ang mamimili para sa'yo. Binatang-binata ako, Aling Crescencia. Sabi nung lalaki na nasa kanto ng mesa. Nakataas pa ang kamay nito para makita ng ina ng dalaga. Kaso, tinabig ito ng isang kasamahan ni Lance. Huli ka na, buddy. Kay Sir Lance na yan. Oo nga naman, Sergeant. First come, first serve. Segunda naman ni Lance. At kay Aling Crescencia ito bumaling. Binata po ako, Aling Crescencia. Ang katunayan po niyan, nagkakilala na kami ni Karina. Kaya kung papayag kayo ligawan ko ang anak nyo, matutuwa ako at ikakarangal ko. Buo ang loob na sabi ni Lance. Yan si Sir Lance. Mabilis, walang patumpik-tumpik. Sabi ni Yael. Nag-cheers ang iba sa mga kasamahan ni Lance para sa kanila. Kikiligin na sana si Karina nang maalala niya si Marco at ang mga pinagsaluhan nila sa kama. Kaya hindi pwede. Maisip pa lamang niya na makikipag-lovemaking din siya kay Lance kapag naging sila, kinikilabutan na siya. Pakiramdam niya, ang dumi na niyang babae, kaya hindi. Ayaw niyang dumating sa point na yon. Mabilis siyang umalis sa karinderya ng ina. Karina, sandali. Si Lance humabol sa kanya at ngayon ay sabay sila naglalakad. Bakit ba sumusunod ka pa? Seryoso ako sa sinasabi ko kanina. Gusto kita ligawan. Wala ba magagalit ko sakali man? Ayaw niya itong sagutin na meron. Ewan ba niya kung bakit? Siguro dahil nag-e-enjoy din siya kasama ito sa paglalakad tuwing umaga. Hindi ka rin naman mabagal ano? Sabi pa niya sa binata. Kagikilala pa natin, liligaw mo na agad ako? Pagpapakipot niya kunwari. Ano ba dapat? Kumakamot na tanong ng lalaki. Hindi ba pwedeng magkaibigan muna? Marami na kasi akong kaibigan. Kung ayaw mo makipagkaibigan sa akin, wag mo na akong kausapin dahil di rin kita kakausapin. Walang pake na sabi ng dalaga. Mas binilisan niya ang paglalakad kaya napahabol si Lance. Okay, fine. Madali naman akong kausap at marunong din maghintay. Nakangiting sabi nito na may kindad na kasama bago tuloy lumagpas sa convenience store na pinapasukan ng dalaga. Sino yon? Tanong ni Tony kay Karina matapos makita ang dalawa na magkasama sa table na nasa karinderya. Umuwi kasi si Tony sa Laguna nung araw na yon. Si Lance. Pogi ah. Huwag mo sabihin na naliligaw siya sa'yo. Pusyoso nito na para bang may mali siya. Maliligaw mo? Oo. Grabe ka talaga te. May nobyo ka na. Nagpapaligaw ka pa? Ano na lang sasabihin ng boyfriend mo kapag nalaman niya to? Napabuntong hininga si Karina. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko maamin kay Lance na may boyfriend na ako. At bakit hindi ate? Naliligaw pa lang sa'yo yung tao. Kaya sabihin mo na hanggat maaga. Para tumigil na siya bago pa malaman ni Kuya Marco yung kalokohan mo. Alam ko naman yun, Tony. Kaso di ko magawa. Alam mo naman na kagaya ni Lance ang gusto ko. Bata, kagaya ko. Masaya ako kapag kasama ko siya. Pero mahal ko si Marco. Kaya naguguluhan ako kung sino sa kanila ang pipiliin ko, Tony. Naiintindihan kita, Ate Karina. Pero paalala lang ha, di mo maaaring pagsasabayin sila. Kung ikaw nasa kalagayan ko, Tony, sino sa kanila ang pipiliin mo? Sino pa? Eh di yung nakasama mo na. Yang si Lance, di mo pag-aanong kilala. Sabi nito bago siya iniwanan, na siya naman pagdating ni Lance. Sino ba yon? Tanong sa kanya ng binata, naupo ito sa tabi niya. Pinsan ko, si Tony.
Bahagyang nagdikit ang mata ni Lance habang nakatingin ito sa papalayong si Tony. Parang nakita ko siya. Hindi ba siya yung kasama mo sa Gmart? Oo, siya yung kasama ko doon. Nakangiting sabi ng dalaga dahil naalala pa pala nito si Tony. Siya nga pala Lance, sa Lunes babalik na ako sa Manila. Paalam niya sa binata. Tama si Tony. Di pa niya kilalang lubos si Lance, kaya si Marco ang nararapat niyang piliin. Paano tayo? Hindi ko alam. Basta kapag nagkita uli tayo, bahala na. Naniniwala naman ako na kung tayo talaga gagawa ng paraan ng tadhana. Sagot niya sa binata. Sa di malamang dahilan, di pa rin maaamin dito na mayroon na siyang Marco. Mas naniniwala ako kapag mahal mo ang isang tao, dapat wag mo siyang pakawalan pa. Kaya sasama ako sa iyo sa Maynila. Pero dito ka nakadistino, hindi ba? Oo, pero pwede bang ihatid kita bukas? Hindi na kailangan, kaya ko naman mag-isa. Pero Karina, gusto kong malaman kung saan ka tumutuloy para naman madalaw kita. Napakamot siya ng ulo, mukha yatang wala siyang kawala kay Lance. Pero hindi niya ito maaring isama sa apartment. Paano na lang kapag nakita ito ni Marco, lagot na. Kasi Lance, may kasabay ako bukas, si Tony, at may dadaanan pa kami. Palusot niya. Pero paano tayo? Tinawanan niya ang tanong ni Lance. Huwag ka mag-alala, malapit lang ang Manila sa Laguna. Taga rito ako Lance, kaya magkikita pa tayo. Sabi niya. Love, abot tenga ang ngiti ni Marco nang abutan siya nito sa sala. Nakaupo siya noon sa sofa habang si Marco mabilis na naglakad palapit sa kanya at dumipa. Tumayo siya at lumapit dito. Namiss kita love. Mahigpit siya nitong niyakap, halatang sabik na sabik sa kanya ang nobyo. At si Karina, balisa, malamig. Pakiramdam niya, hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay pareho sila ng nararamdaman ni Marco, pero hindi. Dahil iba. Marahas siyang bumitaw sa nobyo habang pinapakiramdaman ang sarili. Mula nang bumalik siya sa Maynila, si Lance na ang palagi laman ng kanyang isipan. Kahit pinipilit naman niya itong kalimutan. Ang gwapo nitong mukha ang palagi niyang nakikita. At si Marco, wala na siya nararamdaman sa nobyo. Kung mayroon man na nararamdaman ngayon, awa na lang. At di niya alam kung paano ito sasabihin sa kasintahan. Kamusta ka naman love, habang wala ako? Nakangitin tanong nito sa kanya. Ayos lang. Walang sigla niyang sabi. Kasunod noon ang mahabang katahimikan. Pati pagkikipag-usap dito ay para bang kinatamaran din ng dalaga. Walang ano-ano, bigla na lang siya niyakap ng kasintahan. Naglalambing ito. Love, namiss ko yung ginagawa natin. Anang lalaki at dahan-dahan nitong hinawi ang buhok niya sa leeg. Nang tangkain nitong ilapit doon ang labi niya, ay bigla niya itong naitulak. Bakit love? Takang tanong ng binata. Nag-iwas siya ng tingin, na nahimik. Pero si Marco, ramdam na mayroong kakaiba sa kasintahan. Di lang ito nagsasalita. At dahil di rin matahimik si Marco sa kakaibang kilos ng dalaga, ay hindi niya ito tinigilan. Sabihin mo sa akin love, anong problema mo? Kinakabahan tanong ng binata. May nagawa ba akong mali? Nag-aalala pa nitong sabi. Palagi kasing umiiwas si Karina tuwing hahalikan niya ito at yayakapin. Malungkot na tumunghay sa mata niya ang kasintahan. Wala sa iyo ang mali, Marco. Nasa akin. Ang naluluha niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Ani sa kanya ng nobyo na may matiim na tingin. Hindi ko rin alam, Marco, kung ano nangyayari sa akin. Naguguluhan ako. Ang tanging alam ko sa ngayon, di nakagaya ng dati ang nararamdaman ko para sa iyo. Bumagsak ang balikat ni Marco sa narinig sa kasintahan. Sana lang, nagkakamali siya ng rinig kay Karina. Di niya yata matatanggap na wala ng pagmamahal sa kanya ang nobya. Kung kailan pa naman balak na niya itong pakasalan. Ngunit ang kanina na halos pabulong na pagtatapat ng kasintahan sa kanya ay lumalakas. Paulit-ulit sa kanyang tenga. Lumuluha ito habang nagkukumpisal sa kanya. Patawarin mo ako, Marco. Hindi ko sinasadya. Sinubukan ko manatili sa tabi mo kaya lang. Parang di ko na kaya. Kaya magpapaalam na ako. Mas makakabuti sa atin na maghiwalay na. Ayoko maging unfair sa'yo. Dahil di ko na matutugunan ang pagmamahal mo. Sabi pa ng kasintahan, isa-isa nito nilagay ang mga damit sa bag at dahan-dahan naglakad palabas ng bahay. Walang tigil ang luha ni Karina habang nasa bus. Nasasaktan siya para kay Marco. Kanina lang siya nakakita ng tigasin na lalaki na humahagulhol.
At nalungkot siya dahil siya ang dahilan ng pag-iyak nito. At ngayon, nagtatanong sa sarili kung tama ba ang ginawa niyang pag-iwan kay Marco. Gulong-gulo ang isip niya sa pagdating ni Lance sa buhay niya. Ang masakit, di niya yun naamin kay Marco. Ang tanging nasabi niya, hindi na niya ito mahal kaya siya aalis. Aaminin niya mali siya sa part na yon. Iiwan lang din niya si Marco, di pa niya pinagtapat ang lahat. Siguro dahil ayaw niya itong masaktan ng sobra. Meron pa siyang malaking tanong sa sarili sa ngayon. Kaya ba niyang maging masaya kay Lance kung sa likod nito alam niya sa sarili na mayroon siya nasaktan na tao? At ano na lang kaya ang mararamdaman ni Lance kung sakaling malaman din nito na mayroon siyang iniwang nobyo sa Manila para lang ipagpalit ito dito? Napabuntong hininga ang dalaga. Pakiramdam niya ngayon ay gulong-gulo ang utak niya. Sa puntong yon, di niya alam ang tama sa mali. Nalilito na siya. Nasa kasagsagan siya ng pag-iisip nang tumunog ang notification niya sa messenger. Guys, sinong willing magpa-assign sa Pangasinan? Opening raw doon. Karina de los Reyes po. Bigla niyang na-type at na-isend sa grupo. Nagulat man siya sa naging desisyon. Tingin niya baka yun ang mas nakakabuti para sa kanilang tatlo. Bahala na ang tadhana nang humusga sa kanya sa pananakit niya kay Marco at pang-ghost niya kay Lance. Anak, kailan ka ba uuwi? Tanong kay Karina ni Aling Crescencia. Tumawag kasi siya rito para mangamusta. Nangungulit si Lance, sinihintay ka niya. Sabi ng ina. Mag-iisang taon na rin siya noon na hindi nagpapakita sa Laguna. Pakisabi na lang po, wag na siyang umasa sa akin. May boyfriend na ako. Sabi niya. Ewan niya kung bakit noon siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin dito na mayroon na siyang nobyo. Kung kailan pa naman na tinapos na niya ang relasyon kay Marco. Talak naman ang narinig niya kay Aling Crescencia. Taga saan ba yan? At sino? Matino ba yan? Baka naman yan ay loko-loko. Ipakilala mo nga sa akin? Talak pa nito. Saka na lang, Nay. Anong saka? Saka mo siya ipapakilala kapag nabuntis ka na? Hoy babae, wag na huwag mong gagawin yan. Kundi isusumpa kita. Pagbabanta pa ng ginang sa kabilang linya. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko gagawin. Natatawang sabi ng dalaga dahil wala naman talaga. Sa kabilang banda, mayroong biglang napataas ang kilay sa sinabi niya. Akala ko ba single ka? Tanong sa kanya ni Lizzie. 1 taon na niya itong kasama sa trabaho. Mula na napalipat sa Pangasinan ng dalaga, si Lizzie na ang naging pamilya niya. Katunayan, kina Lizzie siya nagrerenta. Meron din kasi itong pinapaupahang bahay. Wala naman talaga. Nasabi ko lang yon dahil makulit si nanay. Pilit niya akong pinapauwi sa amin para doon sa lalaking pinili niya para sa akin. Pagtatapat niya kay Lizzie. Ay, salamat naman. Akala ko talaga may boyfriend ka na. May ipapakilala pa naman ako sa iyong pinsan. Pulis siya. Wala bang iba? Reklamo niya sa kaibigan. Nung nakaraan pa nito sinasabi na ipapakilala siya sa pinsan nitong pulis. Wala na eh. Sundalo, gusto mo? Ayoko na sa mga sundalo at pulis. Pulis na kasi yung naging ex ko. Saka mayroon din ng ligaw sa akin na sundalo. Iniwan ko rin. Madalas kasi walang panahon na mga yon. Katwiran niya. Anong magagawa ko? Lahat sa pamilya namin nasa serbisyo. Mula sa general, captain, lieutenant, sergeant. Name it. Lahat meron kami. Yung mga tamad mag-aral, security guard. At yung mga napapariwara na buhay, ayun, tanod. Natatawang sabi nito na sinabayan niya. Sira ka talaga. Sa ayaw ko nga sa tulad nila, gusto ko sana yung wala sa serbisyo, yung palaging kasama ko. Wika niya. Yun ang isa sa naisip niyang dahilan kaya nalamig siya kay Marco at muntikan nang matukso kay Lance. Ayaw na niya sana pang maulit ito. Dahil hanggang ngayon, dala pa niya sa dibdib niya ang sakit na siya rin ang may gawa. Kaya ganun na lamang ang pagtanggi niya kay Lizzie. Kaso nitong huli, di na siya nakatanggi. Matapos niya itong utangan dahil nagkasakit ang kanyang ina, bilang kapalit sa pabor na matagal na nitong hinihiling, pinagbigyan na niya si Lizzie. Total, di naman siya obligado na gustuhin din ang nirereto nito. Ano ba naman ang makipagkilala siya? O di tapos? Ganun lang kadali ang nasa isip niya. Pumunta sila sa tiyahin ni Lizzie sa saktong araw ng fiesta. Nakarating siya doon ng ilang beses tuwing dumadalaw sila ni Lizzie. Na-stroke kasi ang ina ng kaibigan din at si Tia Melly ang nag-aalaga. Si Tia Melly din ang siyang ina ng sundalo at pulis na ipinakilala sa kanya ni Lizzie. Pasensya ka na Karina ha, kung kinukulit kita. Napakiusapan din kasi ako ni Tia Melly, hanapan ko raw na mapapangasawa ang mga anak niya. At dahil di ko siya matanggihan, dahil malaki na ng utang na loob ko sa kanya, kaya naghanap talaga ako na magiging asawa ng anak niya. At ikaw ang napili ko.
Pihi ka kasi sa babae mga yon. Ikaw lang nakikita ko na magugustuhan nila. Maganda ka na. Masaya ka pang kasama. At talagang dalawa pa ang ipapakilala mo sa akin? Parang gusto niyang umatras. Oo, dalawa nga para may choice ka, gaga. Di ko sinabi na pagsabayin mo sila, ha? Wika pa ni Lizzie at yun na nga. Nasaan ba ang pinsan mo? Untag niya. Para lang matapos na ang mission niya. Gusto na rin kasi niyang umuwi ka agad. Nahihiya kasi siyang makisalamuha sa kamag-anak ni Lizzie. Hindi talaga siya komportable dahil karamihan sa mga ito naka-uniforme. Pakiramdam nga niya nasa party siya ng mga pulis at sundalo. Isa pang pinag-aalala niya, baka mayroong makakilala sa kanya doon na kaibigan ni Lance o kaya naman ni Marco. Para sa kanya, tapos na ang kabanata ng buhay niya sa lalaking yon. Ayun! Sabi ni Lizzie na dumaan sa tapat ang isang magarang itim na bagong-bago na Ducati na motorsiklo. Dumiretso ang sasakyan sa may ilalim ng parking lot. Lumapit na sila dito. Kuya! Sigaw ng kaibigan niya sa nakatalikod na lalaki. Nagtanggal ito ng helmet. Naka-all black itong suot at mayroon isang makisig na katawan. Nanlaki ang mata niya na mapagsino niya ang lalaki. Para naman natuod si Karina sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palapit o palayo pagkakita niya sa dating nobyo. Bakit ka nandito? Tila gulat nitong tanong sa kanya. Dito na ako nagtatrabaho. Ikaw, bakit ka nandito? Napataas ng bahagya ang kilay ng lalaki sa tanong ni Karina. Dito ang probinsya ko at bahay namin to. Doon lang napatango si Karina. Di niya akalain na nakilala na niya ang magulang ng ex niya nang di sinasadya. Niyaya siya nitong maupo sa bakanting bench nasa ilalim ng puno ng mangga. Kumusta ka na? Si Marco na ang unang nagbukas ng usapan. Di kasi alam ng dalaga kung paano niya kakausapin si Marco matapos niya itong iwanan. Ewan ba niya kung bakit natatakot siya mga musta sa dating kasintahan. Lalo na nung nakita niya ito na mas kumisig pa mula nung huli silang magkita. Halatang di man lang ito naapektuhan sa hiwalayan nila. O kaya naman baka nakamove on na ito at mayroon nang nagpapasayang iba. Okay naman ako dito. Napapangiti niyang sabi. Wala akong kaalam-alam na pamilya mo pala mga nandito. Oo, Karina. Lahat ng nakatira dito sa compound na to, kamag-anak ko. At si Lizzie, pinsan ko. What a coincidence. Sa utak ng dalaga, hindi kaya tadhana to? At halos lahat sa amin, naka-uniform. Papa ko, uncle, mga pinsan at maging mga kapatid ko. Turo nito ng nguso sa lalaki naglalakad papunta sa gawin nila. Kapatid mo siya? Nauutal niyang tanong pagkakita niya kay Lance. Pinagpapasalamat niya rin na di ito nakatingin sa kanya dahil may kausap din ito na lalaking makisig din na kasing katawan nito. Oo, siyang bunso at nag-iisa kong kapatid. Isa siyang sundalo. Gusto mo ba na ipakilala kita? Ha? Natataranta niyang sabi. Huwag na. Mabilis niyang sabi at dinampot ang braso ni Marco. Pwede ba lumabas muna tayo? Bigla niyang nasabi sa binata na tila ikinagulat nito. Saan tayo pupunta? Gusto kong mamasyal. Naguguluhan man ay pumayag si Marco sa imbitasyon niya. Muli nitong nilabas ang motor at sumama siya sa dating nobyo. Okay lang ba sa'yo lugar na to? Tanong ni Marco sa kanya. Oo, gusto ko dito. Masarap ang hangin. Wika niya, naupo siya sa buhanginan. Tumabi sa kanya si Marco. Kaya pa nilang pinagmamasdan ang banayad na alon sa dagat. Parang walang pinagbago ang lahat. Same feelings nung sila pa. Yung pakiramdam niya ngayon, na-reset yata ang damdamin niya sa binata nung nagkalayo sila. Di lang siya tiyak kung ganun din ba ang binata. Wala ba magagalit na kasama kita ngayon dito? Tanong niya kay Marco. Wala, kaya nga sumama ako sa'yo. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ng dalaga. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Natatawan tanong nito. Kasi iniwanan kita at na-fall out love ako sa'yo. Tumulo ng bahagya ang luha niya nang sabihin niya yon. Wala ka namang kasalanan, Karina. Siguro nga napabayaan kita kaya nawala ng pagmamahal mo sa akin. Di kita sinisi at di ako nagalit sa'yo kahit kailan. Pasensya ka na, naguluhan lang ako nun kaya kita iniwanan. Pero ngayon sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita, Marco. Ikaw ba, mahal mo pa rin ba ako? Wala naman nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Ikaw pa rin ang nandito. Nito at inilagay ang kamao sa dibdib. Kaya lang, may isa pa akong problema na hindi nasasabi sa'yo. Ano yon, Karina?
Meron ka dapat malaman na dapat sinabi ko sa'yo bago ko nakipaghiwalay sa'yo noon. Naglihim ako sa'yo, Marco. Si Lance, ang kapatid mo, nakilala ko na siya. At ang totoo nga niyan, siya ang dahilan kaya kita hiniwalayan. Nagkagusto ako sa kanya noon habang wala ka. At bala ko siya sagutin matapos kong tapusin ang relasyon natin. Kaya lang biglang nagbagong isip ko habang nasa bus ako. Hindi ko pala kaya makipagrelasyon kay Lance at maging masaya habang naalala kitang nasasaktan at umiiyak. Kaya nagpakalayo-layo ako sa inyo para makalimot tayong para-pareho. Hindi ko akalain na sa inyo rin pala ako dadalhin ng tadhana ko. At ako pa rin ang unang nakatagpo sa'yo, Karina. Oo, Marco. Nagkita ulit tayo dito. Ang tanong ko lang, matatanggap mo pa ba ako? Matatanggap kita. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon yon? Kuno noon tanong ng dalaga. Magpakasal tayo. Natatawa man ng dalaga ay agad umuo ito dahil ngayon sigurado na siya sa nararamdaman niya. Mula doon ay niyakap niya si Marco ng mahigpit. Marahan at dahan-dahan naglapit at naglapat ang kanilang mga labi. Binawi ang mga panahon nang sila ay magkahiwalay hanggang sa pakiramdam nila ay napunan lahat ng puwang sa kanilang nalipasan. So paano? Tara na? Sabi ni Marco nung paggabi na. Saan tayo pupunta? Biglang kinabahan na tanong ni Karina. Di pa yata siya handa na makaharap si Lance. Ay hindi, ang pamilya pala ni Marco at ni Lance din dahil na rin sa hiya. Sa bahay. Ipapakilala kita sa kanila. Hindi ba nakakahiya? Nag-aalinlangan na sabi niya. Tsaka, paano si Lance? Paano ako magpapaliwanag sa pamilya mo? Nag-aalala niyang sabi. Ang bilis naman yata, hindi siya handa. Ano na lang ang iisipin nila sa atin? Sa akin, tinuhog ko kayo magkapatid. Parang may iyak pa niyang sabi na pinagtawanan lamang ni Marco. Kaya di niya mapigilang maasar sa nobyo. Balak pa yata nitong gumante sa pag-iiwan niya dito at sa paraan na gusto siyang ipakuyog sa pamilya nito. Huwag kang mag-alala, alam na nila lahat. Pakiramdam niya namutla siya bigla. Anong ibig mo sabihin? Alam na nila ang tungkol sa'yo, sa atin, pati ang sa inyo ni Lance. Hindi nga. Nanlalaki ang mga mata niya at the same time nanlalamig. Pakiramdam niya lulubog siya sa kinalalagyan niya anumang oras. All this time kasama niya ang mga ito pero wala siyang alam na batid na pala ng mga ito ang sikreto niya. Oo, Karina. Paano? At kailan niyo pa nalaman? Ibig bang sabihin pinagtatawanan niyo ko? Dati pa? Eksahaderang sabi niya. Noon din para bang gusto ng dalaga na tumakbo uli palayo. Kundi lang siya nahawakan sa braso. Walang tumatawa sa'yo sa pamilya namin, okay? Maagap na paliwanag ni Marco. Kung ganon, paano niyo nalaman ang tungkol sa amin ni Lance? Ang totoo, mahabang kwento. Aabutin tayo dito ng gabi. Kung isasalaysay ko pa lahat sa'yo. Sabihin mo na. Nag-aalala niyang sabi, sabay hampas sa braso ng binata. Okay, ganito. Napilitan si Marco na ipagtapat kay Karina ang lahat. Actually, nung isang buwan lang namin nalaman, nung nagkasabay kami ni Lance na umuwi sa bahay. Panimula ni Marco. Nagiinuman kami noon na magkaungkatan kami sa love life namin. Sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako. At ikaw yan, Karina. Tumawa pa nga siya dahil Karina din daw yung nililigawan niya. Kaso, ginugo siya. Doon na sumali sa usapan namin si Lizzie. Natatawa rin siya. Sinabi niya na Karina din daw ang pangalan ng kaibigan niya na galing sa Laguna. Kaya ayun, pinagkita ko sa kanila ang picture mo sa cellphone ko at parehas silang tumawa. Confirm, iisa ang tinutukoy namin. Mula doon, nalaman ko na doon ka pala nakatira at kilala ka pa nila mama at papa dahil madalas ka raw sa amin, Karina. Wala silang masamang sinasabi sa'yo at katunayan, gusto ko nilang maging manugang. Basta ba, iisa lang ang pipiliin mo sa amin? Oo na, Marco. Akala mo naman sa akin, two-timer? Kahirap na sabi ng dalaga kay Marco at tumitig ito ng seryoso sa binata. Ikaw ang pinipili ko, Marco. Mahal kita. Nagkita uli tayo, Karina. Napapangiting bati ni Lance kay Karina nung iuwi nito ni Marco sa kanilang bahay. Oo, Lance. Nahihiyang sabi ni Karina sa binata. Sorry nga pala dahil pinaasa kita. Tumawa lang si Lance sa tinuran niya. Ayos lang. Sports naman akong tao. Wala eh. Nauna na sa'yo si Kuya Marco. Kaya di na ako manggugulo pa. Nakangiti nitong sabi at lumapit kay Marco. Congrats kuya. Ikaw nagwagi.
Nag-fist bump ang dalawa. Sa nakikita ko ngayon, mukhang di ko na kailangan pang manghula kung sinong napili mo. Maya-maya pa, lumabas din ang ina ni Marco. Nakita nito ang magkasamang Marco at Karina. Tita, nahihiya niyang bati sa ina ng nobyo. Niyakap siya nito. Alam na namin ang tungkol sa inyo ni Marco, pati ni Lance. Sorry po tita, hindi ko po sinasadya. Wala kang kasalanan, iha. Marahil natukso ka lang dito sa anak ko pang isa. Kaya nalito ka sa nararamdaman mo. At tama ang ginawa mo. Di ka kaagad nagdesisyon na pumili sa kanila. Sa halip, pinakiramdaman mo mabuti ang damdamin mo. Alam mo, hanga ako sa'yo. Mabuti kang bata. Kaya naman kahit di mo ko tanungin, sasabihin ko na gusto kita maging manugang. Salamat po tita. Ipinakilala din ni Karina si Marco sa kanyang nanay Crescencia. Naging matapat naman ang ginang nang sabihin nito na mas gusto niya si Lance kesa kay Marco. Dahilan para sawayin ito ni Karina. Nay naman, si Marco nga po ang boyfriend ko at mahal ko siya. Oo na. Basta ba iho, alagaan mo tong anak kong pasaway ha? At ikaw nang bahala magpasensya dyan dahil minsan may pagkasira ang tuktok niyan. Opo, Nay. At nagpapasalamat po ako na sira ang tuktok nitong anak nyo. Dahil siguro po kung naging matino ito, hindi na ako nito babalikan pa. Ani ng binata na tinawanan nila. 2 buwan lang ang naging preparasyon para sa kasal ng dalawa sa simbahan. Di man ito gaanong kagarbo pero masasabi ni Karina na ganito ang dream wedding niya. Puno ng bulaklak ang magkabila ang gilid ng aisle na nilalakaran niya habang siya nakasuot ng puting trahe de boda. Sa lumang simbahan sila ng Laguna ikinasal. Naroon ang mga importanteng tao sa kanilang buhay. Ang mga magulang nila ni Marco, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. At wala yatang sasaya pa sa araw na yon. Sa wakas, kasama niya na sa harap ng altar si Marco. Nanunumpa ng pag-ibig sa harap ng Diyos na may buong katapatan. Mabuhay ang bagong kasal! Masiglang sabi ni Lance na siyang best man sa kasal ni Marco at Karina. Abot tenga naman ang ngiti ng bagong mag-asawa. Nagulat pa si Karina nang bigla siyang pangkuin ni Marco habang naglakad sila palabas ng simbahan. Kaya naman nagtitilian ang mga bisita. Alam ko love, malakas ka. Pero ibaba mo na ako, nakakahiya. Saway ni Karina sa proud na si Marco para lang kasi siyang papel habang dala nito. Easy ka lang love, ibababa kita kapag nasa sasakyan na tayo. Nakangiting sabi pa ni Marco. Siyempre, supportive din si Lance dahil ito pa nga ang nagbukas ng kotse para sa kanila. So, paano yan? Bahala na kayo dito. Dire-diretso na kami sa honeymoon nitong asawa ko. Pabirong sabi ni Marco bago sumakay ng kotse. Abay, hindi pwede. Sasabay na ako sa inyo. Mahirap na, baka wala kami makitang groom tsaka bride sa reception. Sabi ni Lance sabay bukas ng pintuan ng kotse. Kaso, pinigilan ito ni Marco. Oops, trespassing ka dito, buddy. Umalis ka. Kami lang dapat dito ng asawa ko. Huwag ka mag-alala, darating kami sa reception. Sabi ni Marco sa kapatid at pinausad na nito ang kotse hanggang sa nakalayo na nga ang dalawa. Love, parang gusto ko na talaga itong idiretso sa hotel na tutuluyan natin. Excited na ako sa honeymoon natin. Makulit na sabi ni Marco sa asawa, bagay na inirapan ni Karina. Asus, makapagsalita ka, parang di yung pa nakain ng tahong ni Carla. Iba ang noon sa ngayon. Dahil ngayon, asawa ko na si Carla. Pilyong hirit ni Marco na ikinangiti niya. Para bang iba ang kilig na nararamdaman niya ngayong kasal na sila ni Marco kesa nung magkasintahan pa lamang sila. At tingin niya dahil yun sa basbas ng kanilang mga magulang at higit sa lahat basbas ng nasa itaas. Mas malinis at magaan na rin ang pakiramdam niya ngayon dahil alam niya sa sarili na wala siya nasaktang iba at natatapakan tao sa pagpapakasal nila ni Marco. Para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay wala sa itsura o kaya naman panlabas na anyo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nasa taong may pusong bukas, handang magpatawad, tumanggap ng pagkakamali at marunong makontento.